Hi, what's up mga pamangkins? Ito na naman po ang inyong adventurerong Yotits. Rock and roll. So, for today's video, i-unbox natin ang mga figures ng iconic villain or villains from One Piece. So, ito yung CP0 or Cypher Paul Aegis Zero. So, namely si Rob Lucci, isa sa mga arch nemesis ni Luffy. And then si Kaku, and then si Stacy. So tara, buksan na natin itong mga malupitang figures na to. Rock and roll! Pamangkins, ito na naman pong inyong adventurerong Yotits. Rock and roll! So for today's video, next up para sa ating DXF, the Grand Line Series or GLS unboxing series. Meron tayo rito DXF, the Grand Line Series or GLS Extra na Egghead Island version art ni Rob Lucci. So wag na natin patagalin. Buksan na natin itong malupitang figure na to. Rock and roll. Alright. So, Egghead version ni Rob Lucci itong figure. So, kasama niya, spoiler alert, dun sa Egghead, si Stacy, si Kaku. So, alam naman natin, una sila nag-meet ni, by the way, brown box pa. Una silang nag-meet ni Luffy sa Enies Lobby during the Water 7 arc, and then nag-meet sila again sa Stampede movie. I'm not quite sure if nag-meet pa sila, pero nandun sa Rob Lucci. Tapos, and then itong recent meetup nila is yung nasa Egghead Island arc. So nagkaroon ng awakening sa Rob Lucci doon. So hopefully makakuha tayo ng King of Artists na figure ng awakening form ni Rob Lucci. Hopefully. Yan, MIB pa, nakita nyo naman. Then markings, of course. Authentic yan. So si Rob Lucci nung nasa Waters, ang ganda, meron pampalo. Si Rob Lucci nung nasa Water 7 arc, nasa CP9 pa siya. Yung kanyang ibon. Pigeon. Kaya tawag sa kanya ni Luffy si Pigeon Guy. Okay, going back, si Lucci is part pa ng CP9 nung nasa Water 7 arc. Pero ngayon CP0 or Aegis na yung kanyang group, which is higher than the CP9. So as I'm saying earlier, kasama niya ron sila Kaku and Stacy. And then yung dating superior niya na si Spandam, superior na siya ngayon. So baliktad na ang mundo. Ayun. Kanyang mukha. Parang si Michael Jackson. Di alam ko pinattern to ni may pinattern dito na karakter. Si Oda. Kalimutan ko lang kung sino. Then additional markings. Yun. Nasa loob. Yan. Okay.
Alright. Alright, so let's go ahead and take a closer look here dito sa figure ni Rob Lucci. So ang kanyang iconic pigeon. Hence, kaya pigeon gaya ang tawag sa kanya ni Luffy. Top hat. And nothing much. Di mawawala. Eye test. So si Rob Lucci stands at 19 centimeters. So that's roughly about 7.5 inches. Alright. And there you have it. DXF, the Grand Line Series or GLS, Egghead Island Arc Extra, Rob Lucci. Let's roll the montage. Rock and roll. Hi, what's up mga pamangkin? So ito na naman pong inyong adventurerong Yotits. Rock and roll. So for today's video, next up para sa ating DXF, the Grand Line Series or GLS Egghead Island Arc series, meron tayo ritong figure ni Kaku, isa sa mga members ng CP0 or Cypher Paul Aegis. Dati siyang CP9 kasama ni Rob Lucci. So wag na natin patagalin, buksan na natin itong malupitang figure na to. Rock and roll. Alright, so as I'm saying earlier, si Kaku, so familiar na tayo rito sa character na to kasi nakaharap na to ni Zoro ng Straw Hat Crew before sa Water 7 arc, and before that yan, Brown Box MIB. And if you notice, this is sa series na to, this is the first time na nag-feature tayo ng PO. Yan. So if napansin nyo sa mga unang unboxing natin ng mga figures sa series na to, gold sticker siya, pero since PO to for international release, white marking na lang siya, hindi na siya sticker. So ayan. And then sa palibot ng box itself, hindi na siya Japanese, pure Japanese. So, mostly English na siya. So, yun lang yung pinagkaiba nila pag PO. Ayun, shinare ko lang. Okay, going back kay Kaku. So, ano na siya? Hindi na siya bago sa atin. Yan, sealed na sealed pa. So, nakaharap na siya ni Zoro before sa Enies Lobby.
wherein pinakita ni Zoro yung for the first time yung Azura. Check lang natin kung may laman pa. And then nagkaharap ulit sila ni Zoro dun sa Egghead Island arc. And then nagkaroon siya ng awakening din doon. Awakening form ng kanyang devil fruit na giraffe, giraffe model. Okay. Authenticity check, syempre. Hindi mawawala. Yan. Then, additional marking sa figure. Yan, nasa loob siya. Ito yung mga gusto ko pag sa mga packaging. Lalo na sa mga sensitive parts. Yan. May additional cushioning. Ulo ni Kaku. Yan. Kanyang iconic na ilong, parang Usopp. Come to think of it, ayun, nakapag-feature na pala ako ng Usopp na figure, yung Wano. Actually, meron akong sailing again. So, I'll feature it later on. Yan. And then, as I'm saying also earlier sa intro, magkasama na sila ni Rob Lucci sa CP9, and then na-promote sila sa CP0 or Cypher Paul Aegis. Alright, there you go. So let's go ahead and take a closer look here kay Kaku. Ayan. Kanyang iconic na square na long nose. Medyo parang iba yung niya rito, hat. Kasi dun sa version niya, unang version niya ng sombrero, parang tracker cap yung suot niya Nasa CP9 pa siya. Well, ang angas, ng elegante ng wardrobe, in fairness elegante. Alright. Siyempre, hindi mawawala. High test. So, ang figure ni Kaku is at 19 centimeters. So, that's roughly about 7.5 in inches. Okay? And there you have it. TXF, the Grand Line Series or GLS, Egghead Island Arc, Kaku. Let's roll the montage. Rock and roll.
Bago tayo magpatuloy sa video na ito, huwag kakalimutang mag-like, pindutin lang ang thumbs up icon sa baba, at syempre mag-subscribe. Pindutin na din ang bell para hindi kayo maunahan ng mga marites. At kung sobrang nag-enjoy o meron kayong gustong isuggest, please leave a comment below. On to the show! Rock and roll! Hi, what's up mga pamangkins? Ito na naman po ang inyong adventure. It's rock and roll. So next up, para sa ating unboxing series ng mga figures from TXF, the Grand Line Series or GLS, Egghead Island Art. Meron tayo rito figure ni Stasi, isa sa mga member ng Cyberpol or CP0. So tara, buksan na natin tumalupit ang figure na to. Rock and roll. Alright. So, meron tayo rito figure ni Stasi. So, katulad nung kay Kaku, hindi na siya yung clamshell. Plastic na lang din siya. Then, may brown box pa. So, unang pinakilala to si Stasi, pagkakatanda ko, nung Whole Cake Island arc. Nakasama siya ni Morgan dun sa event, tapos pinakilala siya as Queen of the Underworld. Then, all of a sudden, binunyag na isa pala siyang member ng CP9, CP0. And then, clone siya ni Miss Buckingham Stasi, yung mother ni Edward Biville, allegedly wife ni Edward Newgate or Whitebeard. And syempre, authentic yan. And let's go ahead and take a closer look sa mukha. Ayan. Kamukha ni si Eddie. Munting prinsipe, no? Yung hairstyle. Mga batang 90s, alam yan. Siyempre, hanap pa tayo ng additional markings. So, ayun. Huwag po din nakikita. Ayan. Ayan. Wala masyadong panty check. Damot. So wala masyadong ganap dito sa figure. Alright. So let's go ahead and take a closer look here kay Stasi. Ayan. And then spoiler alert, no? Meron pala siyang transformation dun sa Egghead Island para siya naging vampire. Then kinagat niya tong si Rob Lucci and Kaku. And then they lost consciousness. And then pala siya? Spy pala siya for Vegapunk. Ally pala siya ni Vegapunk. So far, yun palang yung last update ko. Ayan. Alright. Mawawala. Siyempre, hindi mawawala. High test. Ayan. So, Stasi's figure approximately is at 17.5 centimeters. So, roughly 7 inches. Alright. We
have it. And there you have it. DXF, the Grand Line Series or GLS, Egghead Island Arc, Stasi. Let's roll the montage. Rock and roll. And there you have it. DXF, the Grand Line Series or GLS, Egghead Island Arc Edition, Cypher Pol, Aegis 0 or CP0. Let's roll the montage. Rock and roll.